Ang Huling Mission, Part 2. Ang Huling Alaala. Napansin niyang bumibigat ang kanyang katawan. Para bang may kung anong pwersang pilit siyang hinihila pababa. Lumaban siya, ngunit naramdaman niyang unti-unting bumabalot ang dilim sa kanyang paningin. Sa kanyang huling sandali ng malay, may narinig siyang boses, malalim at basag-basag, tila nagmumula sa mismong lupa. Bakit mo kami iniwan? Bago siya tuluyang bumagsak, nagbalik sa kanyang alaala ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, isang misyon. Ilang taon na ang nakalipas sa isang baryo sa Mindanao. Noong gabing iyon, nagkaroon ng labanan sa pagitan ng kanyang tropa at mga rebelding grupo. Sa gitna ng gulo, inutusan siyang umatras kasama ang natitirang sundalo. Ngunit sa kanyang pag-atras, iniwan niya ang isang grupo ng mga bata at matatanda na nagtatago sa simbahan. Nang bumalik ang kanyang unit makalipas ang isang araw, natagpuan nilang patay ang lahat ng tao sa baryo. Ngayon sa mismong lugar na iyon, huli na nang mapagtanto ni Vargas ang mga espiritu ng kanyang dating kasamahan at mga inosenteng tao na kanyang iniwan noon ang ngayon ay naghihiganti sa kanya. At sa huling sandali, naramdaman niyang may malamig na kamay na lumalapit sa kanyang leeg. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na muling nakita pa si Lieutenant Vargas. Ngunit ayon sa mga bagong sundalong ipinadala sa baryong iyon, sa tuwing sasapit ang hating gabi, may nakikita silang isang lalaki sa lumang simbahan, nakatayo sa altar, nakasuot ng uniforme ng sundalo, at nakatingin sa kanila gamit ang isang sunog at walang mukhang mukha. Matapos ang pagkawala ni Lieutenant Vargas, agad nagpadala ang pamunuan ng hukbo ng isang search and rescue team upang hanapin siya at ang kanyang tropa. Nang makarating sila sa baryo, natagpuan nila ang kampo ng mga sundalo. Walang bakas ng laban, walang senyales ng gulo, ngunit walang kahit isang buhay na natagpuan. Sa loob ng simbahan, natagpuan nila ang isang lumang journal. May pangalan ni Vargas sa takip. Nang buksan nila ito, nakita nilang ang huling entry ay isinulat sa isang nanginginig na sulat kamay. Hindi ko na alam kung sino pa ang buhay. Tila nilamon na kami ng baryong ito. Naririnig ko sila sa dilim, mga boses na bumubulong, mga matang nakatingin. Hindi ito isang ordinaryong lugar. May puot dito, may galit. Hindi tayo iniiwan ng mga patay. Tayo ang hindi makaalis. Habang binabasa nila ito, napansin nilang lumalalim ang dilim sa loob ng simbahan. Nagsimula silang makarinig ng mahihinang yabag. Tila may papalapit sa kanila. Isa sa mga sundalo ang tumingin sa altar at biglang napaatras. Diyos ko, bulong niya. Sa harap nila, isang anino ng sundalo ang nakatayo, suot ang uniforme ni Vargas. Ngunit wala itong mukha. At bago pa sila makatakbo, isang malamig na tinig ang bumulong sa hangin. Wala nang makakalabas. Sa sumunod na araw, muli na namang naglaho ang bagong grupo ng sundalo. At sa tuwing may ipapadala pang bagong tropa, isang bagay lamang ang tiyak, hindi na sila kailanman makakabalik.